Hello mga gagayam! Love and light po para sa ating lahat. In this video ay ibabahagi ko itong ginawa kong solusyon para sa nagmalfunction na welding machine dahil ayaw mag-spark pag ginagamit pero gumagana naman at tumutunog ang makina nito. Okay naman ang connection ng mga wirings pero nagtataka ako bakit ayaw pa ding mag-welding. Kung naka-encounter ka ng ganitong problema gayam ay madali lang ang solusyon. Una, pakinggan kung tumutunog ang makina. Ibig sabihin, goods ang power na dumadaloy dito. Pangalawa, tignan ang mga koneksyon gaya ng electrode cable at electrode holder. Ang ground cable, baka loose lang naman ang mga koneksyon nito sa terminal. Ngayon, kung okay naman ang lahat, ang higpit ng mga koneksyon, ay ito na ang pagkakataon na baklasin ang casing. Paalaala lang po mga gagayam, hindi ako eksperto sa larangan na ito. Ang pagkukumpuni ko dito sa aking welding machine ay dahil lang sa kagustuhan ko na maayos at maunawaan ko ng lubusan ang mekanismo ng ginagamit kong welding machine. Pangatlo, pagkatapos na mabaklas ang cover, tignan kung maayos ang connection ng mga cable terminal sa loob. Dahil ang mga koneksyon na iyan sa loob ay dapat mahigpit. Pang-apat, baklasin mo na ang terminal lugs para linisin. Dahil hindi mo ito agad makikita kung visual inspection lang ang gagawin mo. Kita nyo naman mga gagayam kung paano ko nilinis ang terminal lug ng ground cable para maging maganda ang kontak at daloy ng kuryente. Para maiwasan ang pagbaklas at kabit, mas mabuting linisan mo na din ang terminal lug ng electrode cable. Para sa pagkakataong ito ay hinihigpitan ko na ang bolt and nut para matestingan kung gumagana ba ang ginawa kong paglilinis. Mga gagayam, okay na ulit itong welding machine ko kasi nung nilinis ko yung connection ng grounding madumi pala, hindi sila magkaroon ng proper contact kaya hindi siya nakakapag-weld. At kanina nga yung nilinis ko, ito yon. Nilinis ko kanina, wala na siyang dumi. Kaya maganda na yung contact ng kanyang ground dito. Dati naging isang problema rin dito sa aking welding machine. Nalusaw na ito. Itong lug na iyan, aluminum siya. Pero ang ginawa ko, binarenahan ko na lang at kinabitan ko lang ng ordinary na bolts. So ang original na bolt nito stainless, pero ang ginawa ko na lang, kinonvert ko na lang ito sa ordinary na KS bolt at okay naman. So yan na siya ngayon. Tignan ninyo mga gagaya mo, nalusaw na yung aluminum niya, kaya binutasan ko na lang. Gumamit ako ng mas maliit na bolt para malusaw man ulit may pagkakabitan pa rin ako. Ito yung original niya nung hindi pa siya nalulusaw. So malaking abala pag nalusaw yan at hindi siya makakapag-function ng maayos. Ito naman yung stainless bolt na original nito. Ito yung katatanggal ko lang. Sa sobrang higpit, kinalawang na, naputol na lang siya nung tinatanggal ko. Okay? So para malaki ng pakinabang ko dito sa welding machine na to at puro minor lang naman yung nakikitang problem. Okay pa naman tong kanyang makina, kaya napapakinabangan pa. So kung may welding machine ka, pag ayaw gumana,
Most likely dito lang yung nagkakaproblema sa mga terminal lugs niya. Naglulos contact o kaya madumi, hindi makadaloy yung nang maayos yung current. Yun yung nagiging problema. Okay na ulit itong welding machine ko, nagana na. Kaya ibabalik ko na itong cover niya. By the way, Yamato pala itong brand ng welding machine ko. Medyo may kabigatan. Mga old model ba na welding machine. So medyo challenging nga lang ikabit itong kanyang cover. Pero at least naayos ka na yung kanyang problema at magagamit ko na ulit. Mga gagayam, isang napakalaking tagumpay na naman para sa akin itong nagawa ko sa pagkukumpuni ng aking welding machine. Parehas din lang tayo ng sitwasyon mga gagayam na mahilig mag-DIY at magsariling sikap para kahit papaano ay makatipid at maunawaan ang pagkumpuni sa ating mga kagamitan. Kung bago ka pa lang dito sa aming channel, i-share mo na ito agad, like at subscribe. Huwag mo na ring ipagkait na pindutin ang bell icon para lagi kang updated sa mga isusunod kong i-upload na videos. Hanggang sa muli, paalam!